Sa mundong sadyang mapanghusga, lagi nating tatandaang hindi sukatan ng halaga ang sukat ng ating mga pantalon na sapat tayo kahit tayo'y payat. Ano man ang timbang natin, imposibleng walang magmamahal sa atin ng tapat at totoo. Kailangan lang nating tanggapin at mahalin ang ating sarili dahil paano tayo tatanggap ng pagmamahal mula sa iba kung tayo mismo ay hindi mahal ang ating sarili. Dear Amihan Stories presents Madrigal Cousin Series, The Viral Chubby Bride, written by Me Loves Kimchi. Nakatayo si Nika sa gitna ng simbahan. Nanginginig at hindi alam ang iisipin. Blanko siya ng mga sandaling yon. Supposedly, it was her big day. Her wedding day. But it turns out to be a nightmare. I'm sorry, Nika. Pero wala na si Dusty nang puntahan namin sa hotel niya. May nakapagsabi sa amin na umalis daw siya kanina madaling araw. Sabi ng kapatid ni Dustin sa kanya. Gusto na lang niya maglaho, hindi lang sa sakit, kundi sa kahihiyan. Mahigit 1 taon sila nagplano para sa kasal na yon at mauuwi lang sa wala. No, yun lang ang nasabi niya. Hindi matingnan ng bawat matang nakamasid sa kanya sa loob ng simbahan. Actually, may nakita kaming sulat sa room niya. Iniabot nito sa kanya ang papel. Sa nanginginig na kamay ay kinuha niya yon at binasa. Nika, I'm sorry. I cannot marry you. I just realized that I cannot be with someone who is plus size. Tinitiis ko lang mga tingin sa atin ng mga tao kapag magkasama tayo. Ayoko pala sa mataba. I'm sorry. Hindi pwedeng habang buhay ako may asawang mataba. Parang nilagyan lang ng asin na sugat niya na mabasa ang sulat dito. Ayaw nito sa mataba. 5 taon sila magkasintahan. Sabi pa nito sa kanya ay tanggap siya nito kahit na mataba siya. Tumakbo siya palabas ng simbahan. Nika! Tawag ng mga tao sa kanya pero parang wala siya naririnig. Muntik pa siya matapilok dahil sa high heels niya kaya mabilis niya yung hinubad at tinapon. Naramdaman na lang niyang umiiyak na siya. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang tumakbo at takasan ng sakit. Walang hiya ka, Dustin! Sigaw niya habang tumatakbo. Sa nanlalabong tingin ay tumawid siya sa kalsada at hindi niya alintana ang sasakyang paparating. Nakarinig siya na malakas sa preno at sigawan. Sa kanya naramdaman na may bumunggu sa kanya. Gusto na lang niyang mamatay. Kung yun lang ang tanging paraan para matakasan niya ang lahat ng yun. Sa kabilang banda ay mabilis na mga kilos si 30. Ayaw niya makita ang tito at daddy niya dahil siguradong kukulitin na naman siya ng mga ito. Gusto ng mga ito na formal na siya mag-take over sa kanilang kumpanya bilang bagong CEO. Pero palagi tinatanggihan niya. He wanted to make his own company. Ayaw niyang palagi nakadikit sa pangalan niya ang kanilang kumpanya. People will always discredit his hard work dahil lang madrigal siya. They would always say na nakuha niya ang lahat ng gusto niya dahil sa pamilya niya. 30, iho, sandali! Napatigil siya sa paglalakad na marinig ang boses ng daddy niya. Here we go again, anya sa isip. Dad, hi, hindi kita napansin. Lumapit siya dito. Nagkunwari siyang hindi nagmamadali. Pwede ba tayo mag-usap saglit sa office ko? Yeah, sure. Anya sabay mura sa isip. May idea na siya kung ano ang pag-uusapan nila. Sumunod siya dito at pagkaupo pa lang ay wala nang sinayang na sandali ang kanyang ama. I heard that your business is not getting better. Nalulugi raw ang fitness gym mo. Hindi naman po sa nalulugi, but we are working it out. May mga loyal clients pa naman kami natitira. Don't you think you're wasting your time with your business, son? Hindi ba mas dapat na pagtuunan mo na ng pansin ang mga negosyo ng pamilya? The CEO position is waiting for you. Matagal na panahon mo nang pinaghihintay ang posisyon na yon. Napatiimbagang siya sa sinabi ng ama. Hindi man direkta pero pakaramdam niya ay iniinsulto nito ang kakayahan niya. Am I wasting my time proving myself na kahit wala ang pangalan niyo, kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa?
Dad, buong buhay ko, nakabuntot sa akin ang pangalan niyo. Palaging iniisip ng tao na kaya nakukuha ko mga bagay na gusto ko dahil sa apelyido ko. Palaging nadidiscredit ang hirap at pagod ko. They always think that I don't work hard and it's so unfair. You have to live with it. Hindi niyo kasalanan na ipinanganak kayong madrigal and everything comes easy with you. Yung iba nga riyan ay halos magpakamatay para lang makuha ang apelyido natin. They would enjoy the perks. Tapos ikaw parang kinakaya mo pa. Take that position now and start working for your company. Iwan mo na yung fitness gym mo na yan hindi ko alam kung kumikita pa ba. That's a waste of energy. Hindi nalalago yan kahit ano pang gawin mo. Tatanggapin mo na lang na kapag hindi nadikit sa pangalan natin ay talagang hindi lalago. That's absurd. Patutunayan ko sa inyo na hindi yan totoo. At kapag tama ako, ano gagawin mo? Natahimik siya sa hamon ng kanyang ama. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Okay, I'll give you the benefit of doubt. 3 buwan, patunayan mo sa akin na makakabangon yung negosyo mo at hayaan kita sa gusto mo. Hindi na kita pipilitin. Pero kung hindi yan makakabangon, you need to take the CEO position and work for your company. Or else, I will freeze your bank accounts at wala kang makukuha kahit 5 duling. Natigilan siya sa sinabi nito. Fair enough. Mas mabuti na yung tanggapin ang challenge nito kaysa sundin ang gusto nito. Isa pa, confident siya na sa loob ng 3 buwan ay makakabangon ang negosyo niya. Okay, deal. Tinatanggap kong hamon mo. Napangisi ang kanyang ama. You are stubborn as always, sturdy, but I like it. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Nananalaytay sa dugo mo ang pagiging madrigal. Hindi niya yun matanggap. Pero hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. I need to go, Dad. May hinatid lang ako kay Jet dito sa building pero hindi rin ako magtatagal. Okay, good luck, son. At tumalikod na siya bitbit ang pag-asa na matatalo niya ang ama. Kailangan niya ng emergency meeting sa mga staff niya. They need double time para mas lalong ma-market ang kanilang fitness gym. Samantala, gumising si Nika at umiiyak pa rin siya. Hindi niya alam kung swerte siya na hindi man lang siya nagkasugat ng mabangga ng sasakyan. O baka mas malas siya dahil buhay siya at pinagpepiestahan sa social media. May mga nag-video sa kanya na umiiyak sa gitna ng daan. Nakagown pa at sumisigaw na sana mamatay na lang siya. Nag-viral yon lalo na nang malaman ng mga tao ang kwento niya na iniwan siya ng groom niya. Tama na yan, Nika. At ilang araw ka nang umiiyak dyan. Baka mamaya dugo nang mailuha mo. Uwi ka ng mama niya na nakapasok na sa kwarto niya. Bakit kasi hindi na lang ako namatay? Grabe na tong kahihiyan na natatanggap ko. Bakit kasi ang taba-taba ako? Diyos ko naman, Nika. Bumangon ka na dyan at ayusin ang sarili mo. Kung naiinis ka na mataba ka, edi magpapayat ka. At ipamukha mo sa walang kuwenta mong ex kung sinong iniwan niya. Naalala na naman niya ang talipandas na si Dustin. Hanggang ngayon ay missing in action pa rin ito. Kahit ang pamilya daw nito ay walang alam kung nasan ito. Pero ang hula niya ay tinatago lang ng mga itong binata. Ayaw magbayad ng danyo sa kahiyang dinulot ito sa kanya. Pwisit na yan. Ginamit lang niya ako. Kung tutuusin, ako ang nagbayad ng kotse niya. Ako ang nagbayad ng tuition niya nung balak niyang mag-aral ng culinary at anong ginawa niya sa akin. Iniwan lang niya ako. Kung sana noon pa niya sinabi na ayaw niya ng mataba, edi sana nag-diet na ako. O sana hindi lang niya ako inalok ng kasal. Ikaw naman na mapilit sa kasal na yan. Sinabihan na kita noon pa na demonyo ang tingin ko sa lalaking yun. Pero sabi mo bigyan ng chance. Binigyan naman. Pero anong ginawa? Yun, tumakbo sa araw ng kasal niyo. Sa susunod kasi, makinig ka na sa akin. Pero tapos na wala na. Ang mainam na gawin, mag-move on dahil hindi titigil ang mundo dahil nasaktan lang tayo. Bumangon ka na at kailangan ka na sa negosyo mo. Baka isang araw magising ka na lang na wala na rin yun dahil sa kakaiyak mo dyan. Gusto mo bang pati yun ay mawala dahil sa Dustin na yun? Pinahid niya ang luha. Umiling siya. May punto rin naman ang mama niya. Pero ano magagawa niya? Nasaktan siya Nagmahal lang naman siya. Nagmahal lang naman ako. Bakit ang hirap naman yata ng sitwasyon ko? Kailangan ko pang masaktan dahil lang minahal ko siya ng totoo. Wala tayong magagawa. May mga tao talaga na sadyang walang kaluluwa. Hala, sige na. Bumaba ka na tagluto ako ng lechong paksiw. Paborito mo yon, di ba? Pagkarinig ko nga nung ulam ay parang nabuhay ang dugo niya. Nagsaing kayo ng marami. Ay, yan tayo Pagdating sa pagkain talagang buhay na buhay ka.
Gutom ako, hindi ako nakakain kagabi. Oo, marami akong sinaing. Bumangon na siya at inayos ang sarili, pero bago siya lumabas ay hinawakan ng mama niya ang kanyang kamay. Single mom ito at mag-isa siyang tinaguyod. Hindi niya nakilala ang kanyang ama. Nika anak, tandaan mong maganda ka. Hindi dahil mataba kay kabawasan na yun na yung pagkatao. You are beautiful kahit ano pang sabihin ng ibang tao. At mas lalo kang maganda dahil busilak ang puso mo. Umiyak na naman siya dahil sa mga panahon na wala siyang kumpiyansa sa sarili, ay naroon ang mama niya para i-boost ang confidence niya. Salamat mama. Niyakap niya ito. Darating din ang tamang lalaki na tatanggapin ka. Kahit kaya mong umubos ng isang bandehadong kanin. Natawa siya. Mama naman kahit wala na lalaki basta healthy ka lang, okay na ako. Sige na, bumaba ka na at kumain. Baka lumabig na yung ulam. Liligpitin ko lang tong kalat sa kwarto mo. Bumaba na siya at kahit mabigat ang pakiramdam, ay nakasilip siya ng munting pag-asa. Na kahit iniwan siya ni Dustin, ay may lalaki pa ring nakalaan sa kanya. Sa opisina naman ni 30, nakatingin siya sa sales report. Mababa pa rin ang sales nila. Kunti lang ang bagong customers nila sa buwan na yun. Hindi man lang umabot sa 10. Hindi effective ang pa-promo nila noong nakaraang buwan. At nangangamba siyang mas bababa yun dahil sa isang bagong bubuksan gym malapit lang sa location nila. 3 na silang fitness gym sa kalyeng yun. Nung buksan niya ang sariling fitness gym ay mag-isa lang yun. Nagulat na lang siya after 6 months ay may nagbukas na bago at ngayon ay heto na naman. What went wrong, Cassie? Ano gagawin natin? Tanong niya sa best friend na business partner din. As always, sinasabi ko sa'yo na kulang tayo sa online presence. Bakit ba takot na takot ka mag-market online and nandun ang mga potential customer? And they would know na ako ang may-ari ng fitness gym na to. Hindi naman kailangan sabihin na ikaw ang may-ari. We can hire model para mang-attract ng mga customer. Saan tayo maghahanap ng model? Yung may malalaking katawan na agad. I don't think that would be effective. Masyadong intimidating ang ganun. I have a suggestion. May nakita kasi ako sa FB na viral Kinuha nito ang cellphone. Look at this. Babaeng mataba na umiiyak sa kalsada dahil iniwan ng groom niya. This is viral. Maraming netizens ang kumagat sa kwentong to. Maraming bashers pero maraming supporters. Hinahanap nila babaeng tukunasan na pero bigla na lang nawalang babae sa social media. Nag-deactivate yata. So, ano naman ang kinalaman niya sa gym natin? Nagtatakang tanong niya rito. Ngumisi si Cassie. What if tulungan natin siya magpapayat? Yung total transformation, dito sa gym natin. I-document natin ang journey niya and let's turn her into a sexy and hot woman. Yung tipong from a chubby na bride na iniwan into a beautiful, confident na babae na. Everyone loves a revenge story, lalo na yung aping-ape. People will engage sa journey niya. Magiging viral tayo. And boom, dadagsa ang mga tao sa gym natin. Yun lang naman ang kailangan natin ang clout. And everyone loves the clout. Napaisip siya sa sinabi nito. Pero, paano naman tayo makakasiguro na papayag siya sa gusto natin? I must admit you have a brilliant idea. That is your work. Use your charm. Magaling ka naman sa ganyan. And free ang service natin sa kanya. I think sa panahon ngayon na broken siya, lahat ng paraan para makalimutan yung ex niya, gagawin niya. Tinignan niya ulit ang video ng babae. Napangiwi siya. Nakadapa sa gitna ng kalsada ang babae. Nagkukos ng traffic. Hindi niya mapigilang maawa dito. Somehow, nakaka-relate siya dito. Dati rin siyang overweight. Kaya nga gym ang napili niya negosyo. Sa panahon ng pakiramdam niya, tinalikuran siya ng mundo. Ang fitness gym ang naging pahingahan niya. And he wanted to create that safe space also. Paano kung hindi siya pumayag? Yan ka na naman kaya nga ako kumbinsihin Huwag ka nga mag-isip ng negative. Papayag siya. Yun lang ang tanging option natin. Now, give me my phone back at hahanapin ko siya kung saan siya nakatira. Let's do this 3D or else we will lose your first baby. Okay, I trust you. Ako bahala sa kanya. Kung kanina ay puno siya ng alinlangan, ngayon ay bumalik ng confidence niya. Kahit papano, may natatanaw siyang pag-asa na makakabangon at tataas ang sales nila. Nasa loob ng office niya si Nika na makarinig ng katok mula sa labas ng pinto. Ilang linggo na rin na lumipas simula nang mangyari ang insidente sa kanyang kasal. Nahihirapan at iniiyakan pa rin niya ang lahat, ngunit wala na siya magawa. Tama ang mama niya.
kailangan niya magpatuloy sa buhay. Hindi titigil ang mundo dahil lang nasaktan siya. Pasok! Anya. Isa sa mga assistants niya bumungad sa kanya. May bisita po kayo, Miss N. Gusto raw kayo makausap ng personal. Nagtaka siya dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Ha? Sino raw? Fernando Madrigal daw, Pogi. Parang kinikilig pa ang loka. Wala akong kilalang Fernando Madrigal at kung mayroon man, imposible na bibisita sila dito sa cafe. Nasa labas nga po, tinihintay kayo. Tumayo siya, tinigil ang ginagawa. Lumabas siya at may nakita siya matangkad na lalaki na nakatalikod. Tila nagbabasa ng mga nakadisplay sa loob ng kanyang cafe. Hello, Mr. Fernando Madrigal. Hinahanap mo raw ako? Tawag niya sa lalaki na biglang lumingon at ngumiti. Pero parang biglang nag-slow mo ang lahat. Napatitig na lang siya sa mukha nito. Nasa 5'11 ang height nito o higit pa. Lean pero toned ang katawan. Medyo mestizo at mapusyawang balat. Napatingin siya sa mata nitong light brown at may mahahabang pilik mata. Makapal ang wavy na buhok. Matangos ang ilong na hindi masyadong matalim pero perfect ang proportion. Mapula at well-shaped ang mga labi. Matapang ang panga na may bahagyang stubbles. Perfect. Yun lang ang naisip niya habang nakatingin sa mukha nito. 30 na lang, Miss De Los Reyes. Anito at nilahad ang kamay sa kanya. Doon lang siya natauhan dahil napatingin siya sa mga kamay nito. Ang sarap naman. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Ano? Tila nagulat ang lalaki sa sinabi niya. Masarap ang pagkain namin dito, oo, tama, try mo. Nataranta na siya dahil kung ano-ano ang lumalabas sa bibig niya. Nakita ko nga na you have good reviews pagdating sa foods and drinks. Actually, order na ako. I heard the bestseller ang cinnamon nyo dito. Oo, yun talagang patok sa amin dito. Have a seat muna. Itinuro niya ang malapit na upuan. Sumunod siya dito at naupo sa tapat nito. Ano palang sadya mo sa akin? Nagtataka lang ako dahil hindi naman kita kilala. Unless, interesado ka sa negosyo ko. Kilala niya ang mga Madrigal bilang isa sa mga magagaling na negosyante. Malawak ang business empire ng mga ito. Tipid ang umiti ang lalaki. Actually, I'm really here for business pero hindi tungkol sa cafe mo. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Miss De Los Reyes. We want to invite you for our program. I own the fitness gym and I saw your viral video. We wanted to help you transform to the best version of you. I'm not saying na you're not at your best right now, pero dahil sa mga bashing na nakita namin, we offer you a free use of our gym. And we will guide you. Ako mismo magiging trainer mo. I'm also in the business industry, Mr. Madrigal. Alam ko na may kapalit yan. And thank you for your concern. Pero sa tingin ko, hindi ko naman kailangan yan. I don't mind the online bashers. Wala lang magawa ang mga yun sa buhay. I didn't mean to offend you, Miss De Los Reyes. More than sa pagpapapayat. You have to think of your health. And also, I am very desperate to save my business. Kapag nalugi kami, I build this my fitness gym. Ikaw lang nakikita naming pag-asa. Desperado na ako at hindi ko na kailangan pang magsinungaling. Ano naman ang kinalaman ko doon? We will document your progress until we hit your ideal weight. We are going to pay you. After all, this is a marketing strategy. Nakita niya ang desperasyon sa mukha nito. Sa isip niya ay gusto niyang subukan. Walang mawawala sa kanya. Naisip din niya na buong buhay niya ay nabuhay siya sa iba't ibang palayaw. Baboy, taba, elepante. Lahat ng iyon ay ininda niya. Inisip niya lahat ng iyon ay walang talab sa kanya habang mahal siya ng mga taong mahal niya. Until her tragic wedding day. Iniwan siya ng lalaking minahal dahil mataba siya. Biglang may namuong luha sa mga mata niya. Papayat na siya. Bayad pa siya. Win-win situation yon para sa kanya, hindi ba? Kailan ako magsisimula? Nakita niya nagliwanag ang mukha ng lalaki. Pumapayag ka na? Basta, hindi to scam ha? Oh my God, no. Hindi to scam. Legit to. Talaga. Pumapayag ka na? Hindi na magbabagong isip mo? Basta, you promise me na gagawin mo akong sexy. Akong bahala. Tumayo pa ang lalaki at lumapit sa kanya saka siya niyakap. Nagulat siya sa ginawa nito. Nagulat din yata ito dahil natigilan pero nanatiling nakayakap sa kanya. Damang-dama niya ang init na matigas itong katawan. Sorry, masaya lang ako. Anito na makabawi. Bigla naman tayo naging super close. Anya, natabingin ang ngiti. You can call me 30. Can I call you, Nika?
Kahit baby pang itawag mo sa akin. Anang isip niya na bigla niyang sinaway. Yeah, of course, 30. Ngumiti ito ng abot hanggang mga mata. She must admit sobrang gwapo talaga nito. So, it's a deal. Pwede na tayo magsimula bukas dahil ngayon ko asikasuhin ang kontrata. I'll get your number and I'll send you our address or kung gusto mo, susunduin na lang kita dito bukas. Mas gusto niyang panghuli. Hindi na siya nag-inarte. Sige, sunduin mo na lang ako dito. Medyo natatakot pa ako mag-drive mag-isa eh. Siyempre, walang katotohanan yun. Gusto lang talaga niya maging passenger princess. Gusto na niya yata ang lalaki. Okay, deal. Susunduin kita bukas. Napangiti siya sa sinabi nito. At sa isang iglap, bigla ay magsisimula na ang kanyang transformation journey. Kinilig si Nika na mabasang message sa kanya ni 30 kinabukasan. Sa hapon na raw sila magsisimula. Marami raw itong i-discuss sa kanya dahil hindi lang ang exercise niya ang ginawa nito. Maging ang diet plan niya ay pinagkaabalahan din ng lalaki. Alam naman niyang trabaho yun, pero ang maisip na naghahanda ang lalaki para sa kanya ay nakakakilig para sa kanya. Kinahapunan ay may tumigil na kotse sa harap niya at bumukas ang bintana niyon. Hi Nika! Si 30 yun. As usual, gwapo na naman. Hop in, I need to discuss something to you. Sumakay na siya at medyo nahirapan siya maupo sa harap. Parang hindi siya kasya. Next time, lakihan mo tong car mo ha. Ayaw yata kong isakay eh. Oh, sorry, nawala sa isip ko. Natatawang wika ng lalaki. Huwag kang tumawa, hindi ako makahinga. Biro niya at ang lalaki pa nagayos ng seatbelt niya dahil hindi niya iyon abot. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Okay, let's go. At pinaandar na nito ang sasakyan. Feeling princess talaga siya. Ang swerte ko naman pala ang pogi ng driver ko. Natatawang wika niya. You must be kidding me. Huwag mo akong bulahin. But as I've said, hindi lang tayo sa exercise mo kailangan maging consistent. Maging ang kinakain mo, kailangan mong bantayan. Malaking factor din yun sa pagpapapayat. We have an in-house dietitian at na-consult ko na sa kanyang BMI mo at ang ideal meal plan para sa'yo. Ganun ba yun? Pero sana, huwag naman akong gutumin ano. Mabilis kasi ako magalit kapag gutom eh. Biro niya. Hindi naman. That's why we need protein para hindi ka ganong gutumin and a lot of discipline. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan tungkol sa pagpapapayat habang nasa biyahe. Nakita niya kung gaano ka-dedicated si 30 sa ginagawa. She can see his passion. Di ba madrigal ka? Kamag-anak mo ba yung mga mayayamang madrigal? Curious na tanong niya bigla. Sinuliyapan siya dito at tipid ng umiti. Yes, kamag-anak ko sila. Why? Eh di mayaman ka rin. Bakit kailangan mo pa ng ganito? Sobrang dami na ng pera niyo. May mga hotel na resorts kayo. At malls kayo, di ba? Ngayon lang nag-sink in sa kanya na hindi pala basta-basta lalaking kasama niya. Yeah, pera naman yun ng pamilya ko. Hindi ko pera yun. Kahit na mayaman ka pa rin, bakit kailangan mo pa tong gym mo? Hindi ba nalulugi na rin to kamo? Nakita niyang tila may lungkot sa mga mata nito. It was not just a gym. It's my first business using my own money. Siguro nga sasabihin ng iba na bakit pa ako magpapakahirap mayaman naman ang pamilya ko. That was the reason why I wanted to pursue my business. I am more than my name. I am also capable of building my own business. Hindi lang dahil madrigal ako, kundi dahil kaya ko. I am tired of all the stereotypes na naririnig ko na palagi nalang nag-invalidate sa hard work ko. Parang napahiya siya sa narinig. Sorry, I didn't mean to offend you. Pero sa mga katulad ko na nakikita lang ang mga katulad niyo sa TV at social media, talagang iisipin namin na sobrang gana ng buhay niyo. You can't blame us, but still, nagigets ko ang point mo. It's okay, naiintindihan din kita. But the reality is still here. Wala sa internet. Hindi niya namalaya na nagpark na pala si 30 ng sasakyan nito. Napatingin siya sa malaking gym. Iron Core Fitness ang pangalan yun. Ang sosyal naman pala ng gym mo. Puna niya dahil napapalibutan ng halos salamin ng gym ng binata. Nakikita rin mula sa labas sa mga magagarang gym equipment sa loob. Hindi naman, magaling lang ang architect na nag-design yan. Pinsan ko rin. Let's go, pero hindi ka dyan mag-gym. Nag-set up kami ng private space for you para hindi ka ma-conscious at ako mismo ang trainer mo. Pumasok sila sa isang malita pinto at sa ikalawang palapagpan sinasabi nito na private space. Pakyat pa lang ang hingal na agad siya. Pagdating doon ay may nakita siyang babaeng nakaabang. Nakangiti ito sa kanila. She's Cassie, my business partner and my best friend. Pakilala ni 30 sa babae.
Pleased to meet you, Miss Nika. Anong babae na inilahad ng kamay sa kanya. Nika na lang please. Pleased to meet you also, Cassie. Maganda ang babae, maganda ang ngiti nito at sobrang sexy. Gusto niya ng ganong katawan. Okay lang ba if we document everything? Oo naman, nasabi na rin naman sa akin ni 30 ang lahat. Pipirma na rin ako ng kontrata ngayon. Lumabas na si Cassie at napatingin siya kay 30 na nagsisimula na mag-set up. Let's do a cardio first para hindi mabigla ang katawan mo. May tinuro ang lalaki na parang bisikleta at pinasampa siya doon. As usual, hirap na naman siyang umakyat pero inalalayan siya ng binata. Ganito pa lang nag-struggle na ako, Diyos ko po. Sa umpisa lang talaga mahirap pero kapag determinado ka, wala namang imposible. At nagsimula na nga siya magpedal. Wala pang 5 minuto ay hinihingal na siya. Inabutan siya ni 30 ng tubig. You can do it, Nix. Isipin mo lang ang taksil mong ex. Napatingin siya dito. Ibang iniisip ko eh. May lechon pagkatapos ito. Natawa si 30. Pasensya ka na, walang lechon. Biceps ko lang. Itinaas pa nito ang manggas ng t-shirt. Huy, wag mo ko landin ha. Mabilis ako ma-fall. Hindi nagsalita si 30 at tumawa lang. Pero hindi na nga lechon ang nasa isip niya. Biceps na ng binata. Yummy. Samantala inapatingin si 30 sa nakaupong si Nika. Basang-basa ito ng pawis kaya inabutan niya ng bagong towel. Anong nararamdaman mo? You good? Hindi talaga. Parang katapusan na ng mundo. Hinihingal na wika nito sa kalumagok ng tubig. Last na yon, don't worry. Sabi nga nila, no pain, no gain. Naupo siya sa tabi nito at napapansin niya na papikit-pikit ito. Ganito palang tinatawag nilang tiis ganda. Sana matiis ko pa. Don't worry, akong bahala sa'yo. May ilan na kaming clients sa ganyan. Mahirap talaga sa simula. Bukas pa nga yan, parang hindi ka makakalakad sa sobrang sakit ng katawan mo. And it's normal. Iwan ko lang talaga, baka matulog ako buong araw bukas. Ikaw din, hindi mo ito makikita. Anya sabay hagod sa kanyang biceps. Tumawa ang dalaga. Kanina ka pa, sinasabi ko talaga sa'yo 30 But, kidding aside, Nix, alam mo bang mula elementary hanggang high school mataba ako? Lagi akong tinutokso na baboy nun. Ikaw mataba? Halatang gulat na gulat ito. Hindi halata wala man lang bakas ang katabaan sa katawan mo. Dahil nung nabully ako, talagang naglakas loob na ako mag-gym. Food is life din ako. Magaling kasing magluto ang mami ko. Dati siyang chef. Nung nagpakasal sila ng daddy ko, tumigil na siya sa work para mag-focus sa amin. She always prepared delicious foods at ang hirap tanggihan. Kaya lumubo ako At first, it was okay. Pero naging sunod-sunod ng bullying sa akin. I lost my confidence. Palagi ko na nakikita sa salamin ang worst version ko. I can't even play basketball kasi kahit gusto ko maglaro, mataba daw ako at mabagal kumilos. So, before I enter college, nag-gym ako. Ang hirap pero ang iniisip ko ay ang magiging mabalik sa akin ang lahat ng hirap na pinagdadaanan ko. In 1 year, na-achieve kong body goal ko. Bakit kasi kapag mataba ka ang ibang tingin ng ibang tao sa'yo? Ganun din naman sa mga sobrang payat. Standard sucks. Naiinis na wika nito. Mukhang relate na relate sa kanya. Alam mo, I learned the art of deadma. Siguro dahil sa bahay pa lang, puno na ako ng compliments mula sa mama ko. Single mom siya. Sa bahay pa lang validated na ako na okay lang maging mataba. Kaya kahit anong sabihin ng tao sa akin, wala akong pake. Although minsan nasasaktan pa rin ako, but I deal with it. Not until someone I really love dumped me. Sa mismong araw ng kasal. Doon na lahat ng masasakit na salita na narinig ko para bumabalik. Na baka nga tama sila. Na baka mahirap mahalin ng matabang katulad ko. Ano? Isang set pa ng back? Natatawang tanong niya. Ay, iba na yan. Bukas na ulit. Sobra ka naman yata. Papatay mo ba ako? Natatawang tinulungan niya itong tumayo. Just kidding. Bukas ulit. Bumukas ang pinto at pumasok si Cassie. Pinatay na nito ang mga kamera. May dala itong paper bag. Ito ng breakfast at lunch mo for tomorrow, Nika. I-rep mo na lang at initin bukas. Ngayong gabi, you can eat what you want. Pero bukas, dapat strict na tayo, okay? Napangiwi si Nika na makita ang laman ng paper bag. Death sentence yata to. Natatawa na lang siya na patingin dito. Ang lakas ng sense of humor nito. Si Nika lang ang nakapagpapatawa sa kanya ng ganun. Hindi pa sila naghihiwalay ay parang namimiss na niya ito. Weird. Kinabukasan na nagising si Nika na sobrang sakit ng katawan. Parang hindi niya maigalaw ang buong katawan.
Ano ba naman tong pinasok ko, Lord? Umaangal na wika niya na subukan niya mag-inat ng katawan at mapangiwi. Kahit pagtayo ay hirap na hirap siya. Agad niyang dinampot ang kanyang cellphone at nakita niyang may ilang missed call sa kanya si 30. Parang timang siyang napangiti. Nagpadala pa ito ng voice message sa kanya. I know, mabibigla ang katawan mo talaga mananakit yan. But always remember your purpose. Self-love, right? Napangiti siya. Tuluyan na siyang bumangon at naghanda. Nagpadala siya ng mensahe sa mga tauhan sa cafe na hindi muna siya papasok. Bumaba na siya at naabutan niya ang kanyang mama na naghahanda ng agahan. Natakam siya sa niluluto nito. Pwede ng agahan, anak. Diet po ako, ma. May na-prepare na yung coach ko na meal para ngayong araw. At kinuha niya mula sa ref ang pagkain na binigay ni Cassie. Diet? Seryoso ka ba dyan? Hindi mo ba namimiss tong ham tsaka sinangag ko? Mama naman, lalo kong tinutokso. Nagutom tuloy ako. Pero hindi siya nagpadaig sa tukso. Lumipat siya ng ibang pwesto na malayo sa kusina nila. Kinuha niya mula sa plasticware mga nihanda ni Cassie. Napangiwi siya sa laman yun. Iba pa rin talaga ang ham. Anya sa isip. Akma na siyang tatayo na magring ang kanyang cellphone. Napapidlak siya na makita kung sinong tumatawag, si 30. Parang hindi mapakali ang puso niya habang nakatingin sa screen. Agad niya yung sinagot. Hi, good morning. Bati na lalaki sa kanilang video call. Mukha nasa treadmill to. Good morning din. Napatingin siya sa gwapong mukha nito kahit pawisan. Did you have your breakfast? Kakain pa lang ako. Kung matatawag mong pagkain tong nihanda ni Cassie sa akin, galit ba siya sa akin? Ngumiti lang ang lalaki. Her heart skip a beat. Don't worry, para din sa'yo yan. Kumain ka na. Patayin ko na to? No, bakit mo papatayin? Ayaw mo ba akong kausap? Ano raw? Mas lalo lumakas ang tibok ng puso niya. Anong gagawin natin? Mag-uusap habang kumakain ako? Exactly. Baka mamaya niyan, kumain ka ng sobra dyan. Babantayan kita. At kumindat pa ito. Kahapon pa niya ito nahahalata. Mukha nahahalata nito na pinagnanasaan niya ito. Ayaw man niyang aminin pero gusto niya yon. Bahala ka nga kung ano gusto mo. Pikit mata siyang kumain. Iniisip na lang niyang ham yun, lechon paksiw at adobo. Kahit na nahihirapan siya lumunok. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakapikit? Ninanamnam mo ba ang pagkain? Narinig niyan tumawa ito sa kabilang linya. Hindi ko kayang lunukin pero wala akong magawa para sa self-love at body goals. That's my girl. Kumusta ang tulog mo? Yun, pagka-uwi, tulog agad. Ang kamustahin mo ang gising ko. Did your body sore? Ayos lang yan. Sabi ko naman sa'yo, masakit talaga sa umpisa. Pero kapag nasanay ka na, hindi na masakit yan. Muntik na siyang mabilaukan dahil sa sinabi nito. Ibang naiisip niya. Ano ba naman yan? Anong ginagawa mo? Bakit natatawa ka? Wala, may naisip lang ako. Ikaw green-minded ka. Ako? Bakit naman ako? Naiisip mo ba naiisip ko? Natatawa siya. Habang hawak mo yung saging na yan, talaga naiisip ko naiisip mo. Bad ka! Natatawang sawayin nito at pabilis sa inubos ang saging na hawak niya. Hindi ako pumasok ngayon sa cafe, masakit ang katawan ko. Stretching ka lang para mawala ang sakit. Wow, hindi na nga ako makalakad, stretching pa. You want to come here early? Sabak agad ako dyan, pwedeng mamaya na lang. Ngumiti ito. Wala lang, punta ka lang dito, wala ka namang ginagawa dyan. Baka mamaya kumain ka pa ng maraming kanin dyan eh. Dito, mababantayan pa kita. Tinatamad akong bumiyahe ngayon, mamaya na lang. E di, sunduin kita. Sayang naman itong sasakyan ko. Insist pa nito. Nagkarambola na naman ang puso niya. Ikaw ang bahala. Okay, I'll finish my exercise, then puntahan na kita. Sige, mag-aayos na rin ako. At pinatay na niya ang tawag. Wala na sa screen si 30 pero ang ngiti niya ay abot pa rin hanggang tenga. Mukhang iba yan Ay kabayo, mama naman nagugulat ka. Anya sa ina na hindi niya napansin na kanina pa palang nasa likuran niya. Anak, dahan-dahan, kagagaling mo lang sa heartbreak. Mama, kaibigan ko lang yun. Ano ka ba? Mabait yun si 30. Siyang tumutulong sa akin. Tumayo agad siya. Kapag gano'n ay maraming tanong ang mama niya. Hindi pa siya handang sagutin ng mga yun. Paalala lang anak, hindi mo kailangang magmadali Kung ano man ang nararamdaman mo, enjoy ka lang. Mama, wala nga to. We're just friends. At kilala mo ba yun, ma? Madrigal yun, mayaman. Langit at lupa kami. Sige na po, magre-ready na ako. Susundan kasi niya ako dito eh.
Pakiramdam niya ay para siya nakalutang sa alapaap habang pabalik sa silid niya. Hindi na niya ramdaman sakit ng katawan. Mas ramdam na niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Dinaanan na lang siya ni 30 sa cafe. Nagabilin siya ng mga gagawin para sa araw na yun. Saan tayo pupunta? Pormang-porma ka naman. Akala ko ba sa gym lang tayo? Tanong niya na sunduin ni 30. Sa gym lang naman talaga. Pormang-porma na ba to sa'yo? Bagong ligo lang po ako. Anitong hinimas pa ang baba. He was extra something today. Hindi niya mawari kung ano. Medyo ibang aura mo ngayon eh. Wika niya habang inayos ang upo. Naku, parang iba na yan ah. Delikado na po yan. Anong iba na? Baka ikaw dyan para nagpapapogi ka para sa akin. Huwag muna, hindi pa ready ang puso ko. Biro niya rito at narinig niya ang tawa ng lalaki. Ang sabihin mo, pogi lang talaga ako. Dinadaan mo pa sa ganyan eh. Pabiro niya itong hinampas. Kapal naman po. Oy, chancing na yun ah. Iba na talaga yan. Gusto mo lang talaga mahawakan ng biceps ko eh. Hindi ah, OA nito. Nakangiting wika niya. Gusto niya ang dynamics silang dalawa. Ilang araw pa lang silang magkakilala pero pakiramdam niya ay matagal na niya itong kaibigan. Hindi na siya naiilang dito. I'm just joking. Baka mamaya isipin mo na kapal naman ang mukha ako. Talaga? Anya sabay peace sign dito. Kumusta pala yung plan ni Cassie? Ipopost niya ba agad yung video natin kahapon? Hindi pa. Mga after 3 days siguro. Nakahanap na kami na mag-e-edit. Binuboost pa namin yung page ng gym para mas malawak ang reach. Tsaka, kakagawa lang namin ng TikTok account. Marami daw bagets doon eh. Yun ang mahilig magpa-trending. Oo nga. Leche yung mga yan. Ang hilig maniwala pa naman ng mga yan sa splice video. Yung video ko nga, di ba, biglang viral kahit hindi naman nila alam ang buong kwento. Naiinis na wika niya na maalala kung paano dumagdag ang video na yon sa hinagpis niya. Kailangan niya tuloy mag-deactivate sa mga social media accounts. By the way, may balita ka na ba doon sa ex mo? Wala. Wala na rin akong planong alamin kung nasang impyerno siya. Come to think of it, ilang araw nang hindi niya naiisip ang lalaki. Siya bang first boyfriend mo? Biglay tanong nito. Hindi naman. Nagka-boyfriend din ako during college. Long time din yon. After nun, saka ako nakilala si Dustin. Nagsisimula pa lang ang cafe nung magkakilala kami. Ikaw ba? Wala kang girlfriend ngayon? Please Lord, sana wala. Anang lukarit niyang isipan. Umiling ito. Pumalakpak ang mga anghel sa langit. Wala. Sa sobrang dami ng gusto kong gawin, hindi ko na maisingit sa schedule ko. And I'm tired of casual dating. Gusto ko, kapag may nakilala ako, siya na yung pakakasalan ko. Swerte naman nun. Sarap pa siguro magmahal, no? Mabait ka eh. At saka caring. At saka, natigilan siya. Masyado naman yata niyang pinupuri ang lalaki. Oh, ba't tumigil ka? Nakangising tanong nito sa kanya. Wala. Baka mamaya lumaki yung ulo mo. Pero mabait ka. Swerte na magiging girlfriend mo. Sinulyapan lang siya ng lalaki. Bakit? Tanong niya rito. Wala. Ikaw ba? Paano ka ba magmahal? Ako? Aba, buhos na buhos. 100% talaga. Kapag mahal ko, talagang mahal ko. Walang tanong-tanong. Give na give. Yan ang totoong swerte. Bihira ang ganyan. Pero feeling ko, kailangan mong tira ng sarili mo kaya nasasaktan ka ng todo eh. Kaya nga Operation Self-Love ako, di ba? Self muna bago ang iba. Narealize ko nga na kailangan mas mahal ko muna ang sarili ko bago ako magmahal ng iba eh. Good. Ipakilala mo sa akin ang susunod mong boyfriend. Matagal pa yun kapag sobrang sexy ko na. Sa ngayon, kailangan muna mawala tong sakit ng katawan ko at pakiramdam ko matatanggal itong braso ko. Pero sa isip ni Nika ng mga sandaling yon, kung may lalaki man na dumating sa buhay niya, sana, katulad ni 30. Chusera ka, bakit hindi mo sabihin na si 30 na lang talaga? Kontra ng isip niya. Hindi pwede eh, masyado siyang mataas. Ano? Nagulat siya nang maisatinig na naman ang dapat ay nasa isip lang niya. Ha? May sinabi ba ako? Ano sobrang mataas ang sinasabi mo? Nagde-daydream ka yata ng lalaki dyan eh. Delikado na yan. Hindi, gutom lang to. Tumawa ang lalaki. May fiber bar ako dun sa gym, bigyan kita. Baka nga gutom lang yan. Gusto niyang kurutin ang sarili. Minsan talaga ipahamak ang bibig niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Bawat araw ay nararamdaman ni Nika na mas lalo sila naging malapit sa isa't isa. Sobrang komportable na siya na kasama si 30 halos araw-araw. Oh my God, bumaba na nga! Tuwang-tuwa siya na makitang nabawasan siya ng halos 4 na kilo. 1 buwan pa lang mula na magsimula siya. See, I told you, hindi mo kasi nakikita yan kapag ikaw pero may progress talaga.
Nakangiting wika sa kanya ni 30. Lagi kasi siyang nagrereklamo na bumababa ang timbang niya pero parang wala namang nangyayari. Pero ngayon lang niya na-realize na medyo maluwag na mga damit niya. Itong binili ko ng dry fit, medyo maluwag na sa akin. Kailangan ko ng bago. Huwag ka kasing panghinaan ng loob. So celebrate natin mamaya ang pagbaba ng timbang mo? Hindi ko pa naman cheat day Akong bahala sa'yo. Bawi ka na lang sa cardio mo bukas. Double. Ang hirap naman nun Kahit manlilibre ako ng steak? Ay, ibang usapan na yan. Bigla ay ginanahan siya. Ikaw talaga, basta pagkain gagawin mo ang lahat. Siyempre, blessings po yan By the way, kumusta pa ng sales niyo ngayong month? Nagsimula na mga itong mag-post ng kanyang fitness journey. May ibang natuwa at may iba naman na tumaas ang kilay. Pero wala naman siyang pake. Pero in fairness, marami pa ring viewers. Nakangisi si 30. Guess what? Since last week, halos dumoble ang mga enrollee namin. Thanks sa mga videos natin. Doon daw sila nagka-idea tungkol dito sa gym. At karamihan sa kanila mga plus-size women in their 30s. Na-inspire yata sa video natin. Ang galing! Totoo nga ang power ng social media, no? Yeah, kaya nga diba sabi ko sa'yo may pastik ako mamaya. Sasama ba si Casa sa atin? Nope, may pupuntahan siya. Tayong dalawa lang. Date. Sabay kindat sa kanya. Oo dinner lang yun. May pa-date-date ka pa nalalaman dyan. Aba, parang ayaw mo yata akong kadate Alam mo ba kung ilang babae ang tinanggihan ko tapos ikaw libre mo ako makakasama? Swerte mo. Wow, thank you po Sarkastikong wika niya. Tara na nga, hirap naman pumorma sa'yo. Hatid na kita sa inyo. Pagkatapos, daanan kita ulit para sabay na tayo magpunta sa restaurant. Napatingin siya dito. Consistent talaga ang lalaki sa paghatid sundo sa kanya. Oh, bakit nakatingin ka lang dyan? Umiling siya. Masyado na siyang sinasanay na lalaki sa princess treatment ito sa kanya. Wala, spoiled na naman ako masyado sa'yo. Kunwari nanlaki ang mga mata nito. Wow, ngayon mo lang na-realize yun. Thank you 1 month na kitang alaga tapos ngayon mo lang na-realize yun. Limited edition lang ako, sinasabi ko sa'yo. Mahirap na maghanap ng katulad ko. Sige na, tara na nga. Baka kung saan pa mapuntang usapan na to. Nagpitauna na siya sa paglabas, pero nakangiti siya. Kung alam lang ni 30 kung ano ang dulot ito sa puso niya. Kung alam lang nito kung gaano siya nito napapasaya. Nakakatakot lang dahil baka kapag dumating ang oras na tapos na sila sa program na yon ay hahanap-hanapin niya ito. Kinagabihan, nakatingin lang si 30 kay Nika habang papalapit ito sa kanyang kotse. Looking at her made him realize how lucky her 2 ex-boyfriends were. Hindi lang maganda si Nika sa panlabas na anyo, kundi maging sa loob din. She is genuine, naturally kind, at maraming baon na humor. Hindi boring ang mga sandaling kasama niya ito. Pwede siguro ako mag-extra rice mamaya. Hindi na nito maitago ang excitement sa steak. Wow, mas excited ka pa sa steak kesa sa kadate mo Bakit? Nakakain ka ba? Nakita niya nagulat ito sa tanong nito. Ngumisi siya. Pwede naman akong kainin Huy, green-minded ka talaga. Hewan ko sa'yo. Ang lakas ng tawa niya dahil pulang-pula ang dalaga. Hindi niya alam kung anong iniisip nito pero gusto niya yon. Aaminin niyang natutuwa siya kapag nakikita niyang naaasar ito sa kanya. Dahil sa 4 na kilong nabawas sa timbang nito ay nakikita na ng konti ang jawline nito. Medyo naging matibis na rin ang pisngi niya kaya mas lalong naging prominent ang features nito. Unti-unti, mas lalong gumaganda si Nika. Alam mo, hindi ko na nakikita ang sarili ko na hindi ka nakikita sa araw-araw. Baka in love ka na. Natatawang biro pa nito sa kanya. Baka Napatingin ito sa kanya. Pinandilatan siya. Ilang minuto pa lang 30, marami ka ng banat. Tigil-tigilan mo nga ako. Pero paano kung in love na ako sa'yo? Tinakpan nito ang tenga. Ayoko marinig yan. Kung mahal mong isang tao, hindi mo idadaan sa ganyan. Kaloka ka? Ang totoong nagmamahal, hindi nagpaparinig. Parang tinamaan siya doon. Nag-backfire pa nga yata sa kanyang parinig niya. Hindi agad siya nakapagsalita. Mabuti na lang at hindi traffic. Nakarating sila agad sa restaurant kung saan siya nagpa-reserve. This way po, sir. Anang waiter na sumalubong sa kanila. Nakakapit si Nika sa braso niya. Sa may dulong bahagi sila dinala ng waiter. Naramdaman niyang tila nanigas si Nika sa pagkakahawak sa kanya. Bakit? May problema ba? He's here. Bulong nito sa kanya. Damn, narito nga siya. Bigla siya napatingin sa lalaki nakatingin sa kanya. Ngayon lang niya napansin. Ex mo? Punang hiya siya.
Dito ko pa talaga siya makikita. Ramdam niya ang panginginig ni Nika ng mga sandaling yon. Gusto mo bang lumapit na lang tayo? No, no. Baka sabihin niya, affected ako sa kanya. Don't worry, akong bahala sa'yo. Sa kabilang banda ay aligaga at hindi mapakali si Nika. Ramdam niya mga titig ni Dustin sa kanya habang naglalakad sila ni 30. Huwag mo siyang pansinin. Sa akin lang dapat ang tingin. Narinig niyang bulong sa kanya ni 30. Kinuha nito ang kamay niya at taas na ito naglakad papunta sa pwesto nila. Ang nervyos niya ay napalitan ng kakaibang sensasyon. Naramdaman niya ang pagdampi ng hininga ni 30 sa kanyang balat. Naghatid yun ng kakaibang ngiti hanggang sa kaibuturan niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Sad niya habang naglalakad sila. Siya dapat ang kabahan. If he does anything wrong, malilintikan siya sa akin. His words calmed her. Hindi niya alam pero parang gamot sa lagnat ang mga sinabi ni 30. Agad niyang napawi ang kanyang kaba. Ramdam din niya mahigpit na pagkakahawak nito sa kamay niya. Naupo silang dalawa, kumuha ng menu, umorder at naghintay ng in-order nila. Nawala sa isip niya si Dustin. Let's pretend we're a couple. Mahinang wika ni 30 sa kanya. Ano? Hindi naman na kailangan. Did you see that girl na kasama niya? I think siyang pinalit sa'yo. Alibay lang yung mga sinabi niya sa sulat. May babae siya kaya hindi niya tinuloy ang kasal niyo. Iyon din ang iniisip niya kanina pero nawaglit sa isip niya. O baka naman nag-shutdown ng isip niya na makita si Dustin. Kung kaya kanyang palitan, pues mas kaya mong gawin yun. Mas gwapo naman ako sa kanya. Hindi niya napigilang matawa. It's okay 30, hindi naman kailangan na. I insist baby, akong bahala sa'yo. At hinalikan nito ang kamay niya. Ramdam niya ang labi nito sa balat niya. May mga mumunting kuryente na dumaloy doon papunta sa buong katawan niya. You don't have to do that. Nakatingin eh. Nakakalokong wika nito. Hinalikan lang pala siya dahil nakatingin. She was wondering ano kayang pakiramdam ng mga labi nito sa labi niya. Loka ka, ano bang pinag-iisip mo? Saway niya sa sarili. Dumating ang kanilang order, tahimik silang kumain. Kahit nagutom siya ay nawalan siya ng gana. Umorder pa ng wine si 30 nang matapos sila. Kailangan ba talaga nating uminom? Hindi naman tayo magpapakalasing. Look at your ex, hindi na malis ang tingin sa'yo. Hindi ba yan nahiya sa kadate niya? Is he still looking at us? Parang timang. Nandito lang pala yung walang hiyang yan. Siguro, tinago rin siya ng pamilya niya, mga plastik. Matagal niya itong hinanap pero laging sagot ng pamilya nito ay hindi alam kung nasan si Dustin. Pinagkaisahan siya ng mga ito. Take a sip para naman maging matapang ka. Pinauna kanya sinabi ni 30. Hindi naman yun ang unang pagkakataon niya mag-wine pero ayaw pa rin niya sa lasa. Nang maubos sila yon ay medyo hilo na siya pero ramdam niya ang lakas ng loob na dulot niyon sa kanya. Let's go, hindi naman natin kailangang magtagal dito. Niyaya na siya ni 30. Tumayo siya at napansin niyan tumayo na rin sina Dustin. Look at him. Inaantay lang ba niya tayong umalis? Nagtatakang tanong niya kay 30. Gusto yata ng eksena. Anang lalaki, mukhang naghahanda sa posibleng mangyari. Hiling niyang sana'y huwag naman. Sa parking lot sila dumiretso. Nawala na sa isip niya si Dustin, pero nahihilo na siya. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita niya mula sa sulok ng kanyang mga mata na papunta na si Dustin at ang kasama nitong babae sa kanila. Ang katabing kotse pala nila ay sasakyan ng lalaki. Hindi niya nakilala. Bago na yata. Nakatingin sa kanya si Dustin habang papalapit. Papasok na sana siya sa loob ng kotse nang tawagin siya nito. So, nakakita ka agad ng lalaki mo? Bago bang uutuyan sa'yo? Lumabas si 30 mula sa kotse nito. Anong sabi mo? 30, huwag na, hayaan mo siya. Saway niya rito. Ang bastos eh. Tama lang din pala na hindi natuloy ang kasal niyo. Bastos palang ugali niyan. Stop, he's not worth it. Tumawa si Dustin. Ang tapang naman ng lalaki mo. For sure, ginagamit ka lang niyan. Umabante si 30. Tila sinusukat ito si Dustin. Mas malaking tao si 30 at alam niyang kaya nitong itumbang ex niya. At iyon ang nakakatakot. I love Nika at kung sino mang mambabaso sa kanya, dadaan muna sa akin. Come on pare, walang magmamahal dyan. Look at her. Hindi pinatapos si 30 ang anuman sasabihin ni Dustin. Lumipad ang kamao nito sa pisngi ng huli. 30! Sigaw niya at agad na nilapitan ng lalaki. May mga miro na nakatingin. Hinarang niya ang sarili niya dito. Gago ka!
Sigaw ni Dustin at takmang susugurin si 30 nang may narinig silang pumito. Bago pa ito makalapit ay may mga guards nang umawat dito. Loser, magsama kayo ng baboy na yan. Hindi siya nakakilos sa narinig mula kay Dustin. Naramdaman niyang tila na manhid lang ang katawan niya. Maraming senaryo sa isip niyang paulit-ulit na bumabalik. May mga tinig siyang naririnig na tila nangungutya. Her whole body became numb. Hey, Nika! Nika! Narinig niyang tawag sa kanya ni 30. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang luha niya. Baboy, ako. Nasabi lang niya pero naramdaman niyang niyakap siya ng lalaki. Humagulhol siya. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya sa narinig. Lahat ng kumpiyansa na meron siya ay biglang nawala. Gumuho. No, you're not. Gago lang talaga lalaki na yan. Don't cry. Hindi. Tingin nilang lahat sa akin. Baboy ako. You're not. Bigla itong kumawala at ikinulong nito ang mukha niya gamit ang mga pala nito. Kahit ano ka pa, kahit ano pa sabihin nila, you are precious to me. Hindi ba ginagawa lang natin to dahil may benefit tayo sa isa't isa? Noon, hindi na ngayon. And he kissed her. Napamulagat na lang siya nang maramdaman ng mga labi nito sa mga labi niya. Hindi siya nakakilos. Nakarinig siya ng mga singhap sa paligid, pero deadma sila. Nalulunod na siya sa mga halik nito. Let this kiss be the seal of my feelings for you. Ano daw? Feelings? Tuluyan na nag-shutdown ng isip niya. Bigla ulit siyang hinalikan ni 30. Tumugon na siya. Nagising si Nika kinabukasan na parang nakalutang. Ramdam niyang kaligayahan. Kahit hindi man diretsang sinabi ni 30 kung anong nararamdaman nito, ay naramdaman niya yon sa halik na pinagsaluhan nila. Hinatid siya nito sa bahay kagabi. Walang salitang namagitan. Pero hinalikan siya ulit ang binata. Kinilig siya na maalala ang lasa ng halik nito. Kinuha niya agad ang cellphone. Nagulat siya sa sobrang dami ng notifications niya. Galing yon sa iba't ibang numero. Hindi pa niya natatapos basahin lahat ay nagring na yon. Si 30 ang tumatawag. Hello, 30, ang aga mo yatang napatawag. We need to talk. Papunta na ako dyan sa inyo ngayon. May urgency sa boses nito. Bakit? Namiss mo na ako agad? Nakangiting tanong niya. Wala na siyang panahon na magpakipot pa. I do, pero may mahalaga tayong pag-uusapan. I will be there in a minute. Hintayin mo ko. At nawala ito sa kabilang linya. Nagtaka man ay agad siya nag-ayos. Hindi na niya tinignan pa kung sino mga number na tawag ng tawag sa kanya. Wala siyang social media kaya tahimik ang buhay niya. At kung sino man ang tumatawag, manigas sa mga ito. Masaya ang love life niya. Pagbaba niya sa kanilang kusina ay magiliw niyang binati ang ina. Good morning, Mama! Napatingin ito sa kanya. Parang binagsakan ng langit at lupa ang mukha nito. Ano to, anak? May ipinakita itong picture sa kanya sa cellphone. Nagulat siya na makilala yon. Siya at si 30 naghahalikan. Oh my God! Binasa niya ang caption. The Madrigal heir is caught in cam kissing the viral bride. What is the real for between them? Anang caption. No! No! Bigla ay nagpanik siya. Huli na nang ma-realize niya kung anong klaseng pamilya meron si 30. Ngayon lang nag-sink in sa kanya ang lahat. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong bibiglain ang lahat, hindi ba? Masyado pang maaga, anak. Pero mali po kayo nang iniisip. Mali? Ano to, hinahalikan ka niya? At anak, hindi basta-basta ang pamilya nila, hindi ba? Ikaw na rin ang nagsabi sa akin yan. Malaking eskandalo to, anak. Eskandalo? Wala namang masama sa ginawa nila. Hinalikan siya ni 30 dahil may feelings ito sa kanya. Ano mali doon? Dahil sa public place? O dahil sa mataba siya at wala siyang karapatan na mahalikan ng katulad dito? Naputo lang iniisip niya na makarinig sila ng katok sa pinto. Agad yung pinuntahan at si 30 ang napagbuksan niya. Hi, I'm sorry. I drag you into this. Wika agad ng lalaki pero niyakap siya. Hindi ganito ang gusto kong mangyari, Nika. You are shaking. Calm down. Hindi natin kontrolado ang lahat. Dinala niya ang lalaki sa kusina. Ilang beses na rin na pumunta doon si 30 at kilala na ito ng mama niya. Tita, I'm sorry. Kasalanan ko po ang lahat. Iho, naiintindihan kita. Pero sana huwag masaktan ang anak ko sa lahat ng ito. Paninindigan ko po si Nika, tita, kahit anong mangyari. It melts her heart. Kung kanina puno siya ng agam-agam, ngayon ay nawala ang lahat ng yon.
Iyan lang bang pinunta mo rito? You need to come with me sa bahay. My dad wants to talk about us. Gusto ko makilala ng pamilya ko. Bumalik na naman ang kaba niya. Natatakot ako, 30. Baka kung ano sabihin nila. I told you, akong bahala sa'yo at walang pwedeng manakit sa'yo as long as ako ang kasama mo. Just trust me. Puno ng assurance na wika ng lalaki habang hawak ang kamay niya. Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi na rin naman nila pwedeng patagalin yun. Anumang oras ay haharapin din niya ang pamilya nito. Mas mabuti na yung maaga para alam na nila ang susunod nilang hakbang. Habang nasa biyahe papunta sa bahay ni na 30 ay hindi mawala-wala ang kaba niya. Dinner daw ang kanilang pupuntahan. Napakabilis sa mga pangyayari para sa kanya. Alam kong kinakabahan ka, but I'm here for you. Hindi naman kita pababayaan. I know, pero nandun talaga ang kaba eh. Hinawakan ni 30 ang kamay niya at marang hinalikan. Ano na ba tayo ngayon, Nika? You kissed me. Sa tingin mo magkaibigan pa rin tayo? Ngumiti ito. Silly me. Hindi ko alam kung bakit natutorpe ako sa'yo. I cannot find the word to describe us. Girlfriend na kita. Kaya nga tayo pupunta sa bahay niyo eh, di ba? Alam nga naman na ipakilala mo ko dun bilang kaibigan lang. I know. Hindi pa rin ma-process ang isip ko na tayo na. Para mabilis. Pero wala namang timeline yan eh. Kapag nararamdaman mo, yun na yun. Hindi ba nabibigla ka lang, 30? I mean sa mga nangyayari sa ating dalawa. Baka mamaya niyan, katulad nila na hindi pa pala sigurado. Ang ending, iiwan lang din ako. Ayoko mangako, mahirap na. Pero ang alam ko at sigurado ko, ayoko na sinasaktan ka ng ibang tao. Gusto kitang alagaan. Gusto ko na kasama ka palagi at masaya akong kasama ka. Sa ngayon, maybe it's enough for us to level up kung ano man ang meron tayo. After this, let's figure out everything kung anong mas makakabuti para sa atin. Siya naman ang napangiti. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Walang mabulaklak na salita, pawang katotohanan. Okay, mas gusto ko yan. Sabay natin na alamin kung anong mas makakabuti para sa ating dalawa. Pinisil nito ang kamay niya, tanda na sang-ayon ito sa sinabi niya. Tumigil ang sasakyan ni 30 sa isang malaking gate. Mula sa labas ay nalula na siya kung anong meron sa loob. Alam kong mayaman kayo pero hindi ko alam na ganito kayaman. Nalululang wika niya. Pamilya ko ang mayaman, hindi ako. At bumukas ang gate at pumasok na ang kotse ni 30. Matapos iparada ay sabay silang bumaba. Kapit na kapit siya dito habang papasok sila sa loob. Nasa dining room na po sila, senyorito. Wika ng kawaksi na sumalubong sa kanila. Salamat. Let's go, Nika. Take a deep breath and come down. At dumiretso na sila sa dining area. Naroon na nga at naghihintay ang pamilya ni 30. Napalunok siya na makita ang mga magulang nito at ang dalawa pang kapatid nitong lalaki. Good evening, Dad, Ma'am. Bati ni 30 sa mga magulang. Good evening po. Bati niya sa mga ito at matipid na tangulang ang natanggap. Dad, Mom, and Kuya, this is Nika, my girlfriend, and Nix, Daddy and Mommy. And that's my Kuya Uno and Kuya Dos. Finally, may dinala ka na ring babae dito sa bahay, bro. Nakangiting wika ng itinuro ni 30 na Kuya Uno. Magkamukha ito at si 30 pero mas mestizo lang ito. Kaya nga, matagal na ako nagdududa sa'yo pero nung lumabas ang pictures niyo, I can't believe it. Sobrang proud ako sa'yo, bunso. Anang Kuya Dos nito. Stop it, boys. Have a seat, the two of you. Kumain na tayo and after this, we will talk. Puno ng otoridad ang boses ng ama ni 30. Naupo sila tahimik na kumain. Panaka-naka ay may maliliit na usapan pero tungkol sa negosyo ng mga ito yun. Tahimik lang siyang kumain. Are you okay? Pabulong na tanong ni 30 sa kanya. I'm fine, don't worry. Anya rito. Pagkatapos nilang kumain, ay pinatawag silang dalawa ng daddy ni 30 sa study. Seryosong seryoso mukha nito. What's your plan, 30? Hindi ka na nga maasahan sa kumpanya. Nagdala ka pa ng iskandalo. What's wrong with that, Dad? Nilagyan lang ng malisya ng mga taon lahat. What's wrong with that? Are you insane? Kissing her in a public place is wrong. At sasabihin ko sa'yo, hindi ka nag-iisip. I know that a few months ago, your girlfriend went viral at ngayon, gusto mo na namang masangkot sa pagiging viral niya. Nag-iisip ka ba na matino? Of course, yes. Kung mali man ang halikan siya sa in public, then I'm wrong. Pero ang i-point out niyo kung ano nangyari sa nakaraan niya, yun na mali. You don't know what she had been through para husgan siya. Sunod-sunod siyang napalunok. Naging mahigpit ang pagkakahawak ng kamay niya kay 30. I don't care.
Hindi mo ba inisip na may mga pangalan kang iniingatan? Kung ayaw mong isipin yon, sana man lang ay respetuhin mong pangalan natin. I just want you to announce na hindi mo girlfriend na babaeng ito. Just for publicity. Hindi mo naman siya iiwan but you have to keep it low-key hanggang sa mamatay ang issue. No. Matigas na wika ni 30. 30, I think tama ang daddy mo. Tinignan siya ni 30 na tila sinasabing, kaya na nito yon. Tigas ng ulo mo, alam mo ba yon? You will not do that for your own sake. Gagawin mo to para sa pamilya natin. I am not doing it. I am done with this. Kung pitanawag niyo ako para ipahiya ang girlfriend ko, then I am wasting my time here. Let's go, Nika. At hinila siya ni 30 palabas ng study. Mabilis sa mga hakbang nila palabas. Nakita niya ang galit ni 30. Nang makarating na sila sa sasakyan nito, ay pinukpok nito ang steering wheel. Relax, okay lang ako. Alam ba ng daddy ko kung gaano kabastos ang ugali niya? In front of you, sasabihin niya yon. He was about to cry. I'm sorry, Nika. Ako nahiya sa ginawa niya. No, I'm fine. Naiintindihan ko siya. What? Hindi mo siya dapat intindihin. Ikakabagsak ba ng kumpanya nila ang lahat ng ito? Sabihin niya, nahihiya siya na makitang mataba ang girlfriend ng anak niya. He's a jerk just like your ex. Napatda siya. So, it was still about her size. If I kiss someone in public na pasok sa standard nila, do you think sasabihin niya yon? I can't believe na ganun kababaw ang daddy ko. I am not like them, Nika. Hanggat kaya ko, ipaglalaban kita. Yumuko lang siya. Walang mahagilap na salita. Pero paano ka na? Baka magalit siya sa'yo. Nakita ko ang galit niya. Don't worry about him. Wala na akong pakialam sa kanya. Kung hindi ka nila kayang tanggapin, then I don't have business with them. Let's go. At umalis sila doon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Palagi na lang issue ang size. Bakit bang hirap sa mga tao na tanggapin kung ano siya? She was crying in the inside. Ayaw niyang ipakita kay 30 dahil alam niyang mag-aalala ito. Siguro kung payat siya, mabilis siyang matanggap. Ginagawa naman yan lahat. Pero mahaba pa ang proseso. Ngunit tama bang baguhin niya ang anyo para lang matanggap ng ibang tao? Lumipas pa ang mga araw at mas lumalim ang relasyon nila ni 30. Sa bawat araw ay hindi nagkulang si 30 sa pagpapakita sa kanya na kaya siya nitong ipaglaban. Nagpatuloy din siya sa kanyang fitness journey, pero hindi na yun nakarecord. Ipinatigil na rin ng binata, hindi na raw yun mahalaga. At para dito, sapat ng ilang customer na nakuha ng mga ito para magpatuloy sa pag-operate ang gym. Isang araw ay dumating ang daddy ni 30 sa shop niya. Ano po ang sadya niyo, sir? Just call me Tito, Nika. Matipid na wika na matanda. Anything you want, Tito? I'm all good. Hindi rin naman ako magtatagal. I just dropped by to apologize tungkol sa nangyari noong nakaraang linggo. It was not my intention bastusin ka, pero yun ang lumabas. I'm sorry, Nika. Nagkaroon ng kaginhawaan sa puso niya na marinig ang sinabi ng matanda. Walang anuman po yun, Tito. Naiintindihan ko po kayo at naiintindihan ko rin si 30. Sa ilang buwan na magkakilala na kami, nakita ko po kung gaano siya manindigan kapag sa tingin niya ay tama siya. Kakausapin ko po siya tungkol dito. Tipid itong umiti. Kahit wag na. But I want to ask you a favor, Nika. Bigla siyang inatake ng kakaibang kaba. Napatingin siya sa mga mata ng matanda. Seryosong seryoso ito. May mga sinabi ito na halos hindi na niya maintindihan sa tindi ng kabang nararamdaman. Pero nang matapos ito magsalita, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Samantala, ay kanina pang tinatawagan ni 30 si Nika pero hindi sumasagot ang girlfriend niya. Dapat ay susunduin niya ito sa cafe nito pero wala doon ang dalaga. Ang sabi ng mga taga-cafe ay maagang umalis. Bumuho sa malakas na ulan. Nagpa siya na lang siyang puntahan ito sa bahay nito. Hello po, tita. Nandito na po ba si Nika? Anya nang pagbuksan siya ng mama nito ng pinto. Pasok ka muna at maulan dyan. Anang matandang babae. Kahit magiliw ang boses ay tila naiilang ito sa kanya, hindi rin makatingin ng diretsyo. Si Nika po, nakauwi na po ba? Kanina pa kasi ako tawag ng tawag sa kanya pero hindi niya sinasagot. Umalis na siya, iho. Tipid na sagot ng matandang babae. Umalis? Saan naman po? Hindi po alis yun hindi po nagsasabi sa akin. Pumunta siya ng Singapore. Doon muna siya pansamantala sa kapatid ko. What? Hindi po totoo yan. Nandito pa po si Nika. Wala po siya nabanggit sa akin na ganyan. At imposible po yun. May usapan po kami. Nagpapanik na siya.
Grabe ng kabang nararamdaman niya. Wala na nga siya dito. Umalis na. Hindi mo ba naiintindihan yon? Bigla ay nagalit na ito. Tita, hindi po totoo yan. Imposible po. Ramdam niya nagiinit na ang mukha niya sa frustration at galit. Tinatago lang nito ang girlfriend niya. At kung bakit ginagawa nito yon ay hindi niya alam. Hindi niya maintindihan. Mabilis niyang tinakbong hagdan at umakyat. 30! Tawag sa kanya ng mama ni Nika. Kinatok niya ang unang pinto na nakita niya. Hula niya ay iyon ang sila din Nika. Nika, please. Bakit ba bigla kang umiiwas? I'm calling you. Sagutin mo. Pag-usapan natin to. Kinatok niya ng kinatok ang pinto. Sinubukan niyang buksan ngunit nakalak iyon. 30, kung hindi ka pa titigil dyan ay tatawag ako ng pulis. Please tita, ilabas niyo si Nika. Ano po ba nangyayari? Bakit nagtatago siya sa akin? Gusto ko pong malaman. Gusto ko pong maintindihan. Umuwi ka na. Layuan niyo na ang anak ko. Hayaan mo na siya. Umalis na siya 30. Huwag mo na siyang hanapin. Nakita niyang naawa ito sa kanya pero pilit na nakikipagmatigasan sa kanya. Lumuhod siya sa harapan nito. Please, sabihin niyo po kung nasan si Nika. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Please, sabihin niyo po sa akin, tita. Tumayo ka na dyan at umalis ka na, 30. Layuan mo ng anak ko. Napayuko siya, nanghihina. Hindi niya alam kung anong iisipin dahil hindi niya maiintindihan ng lahat. Okay naman sila, maayos sila. Pero bakit biglang ganito? Nanghihinang tumayo siya at biglang sumigaw. Nika, alam ko nandyan ka. Please, don't do this to me. Mahal na mahal kita. Please, kausapin mo ko. Ipaintindi mo sa akin ang lahat. Umalis ka na. Tuluyan ang naputol ang pagtitimpi ng mama nito. Umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng iskandalo. Ayaw man niya, ay napilitan siyang tumayo at lumabas. Hindi alintanang malakas na buhos ng ulan. Dahil ng mga sandaling yon, walang kasing sakit ang ginawa sa kanya ng dalaga. Umalis ito nang walang paalam. Sa kabilang banda ay nasa loob si Nika ng kanyang silid, umiiyak, nanginginig sa galit. Kay hirap pakisamahan ng mundo. Ang taas ng standard ng mga ito na ang katulad niya na walang ginawang mali ay laging natatalo. Naririnig niya ang boses ni 30 sa labas. Pero hindi siya pwedeng umalis doon. Buo na ang loob niya. Wala nang pwedeng manakit sa kanya. Kunwari lang na humihingi ng pasensya ang ama nito sa kanya, pero kinutya pa rin siya. Hiwalayan daw niyang anak nito dahil pinagtatawanan ng pamilya ng mga ito dahil sa kanya. Bukod pa doon, ay bumaba daw ang value ng mga ito sa stock market dahil sa iskandalong ginawa nila. Ang sabi rin ng tatay ng nobyo niya ay tumitigas lalo ang ulo ni 30 dahil sa kanya. Ayaw nitong pamahalaan ng kumpanya na dapat itong gawin. Sa totoo lang, wala siyang nakikitang mali sa pagmamahala nila ni 30. Pero hindi niya rin kayang tiisin pa ang mga panlalait na hantarang ipinapakita sa kanya. Sabi nga nila, live when respect is not served. Sorry 30, hindi ko gusto ang lahat ng to. Sadyang malupit lang ang mundo. Promise ko babalikan kita. Sana maintindihan mo ko. Sana pagbalik ko nandyan ka pa. Anya sa hangin. Babaguhin niya ang sarili para bumagay dito. At kung wala man ito pagbalik niya, maiintindihan niya. Pero masakit pa rin pala talaga. Buong mundo na ang nagpamukha sa kanya na tila walang karapatan ng katulad niya na magmahal sa isang katulad ni 30. 1 year later, papalapit pa lang si 30 sa mga pinsan niya ay nakangiti na mga ito, mukhang may ginawang masama. What's with that look, broad? Tanong niya sa 3 pinsan na nakangisi. I don't like it. Pero itong papakilala namin sa'yo, magugustuhan mo. Si Elijah yon, isang piloto. She's hot as hell, my brother. Si Sebastian naman yon, ang playboy at palaging tinatawag na black sheep sa kanilang pamilya. Kung saan ito napapadpad. Swerte nga na nagkita sila ng araw na yon. Labas ako dyan, hindi ako nag-set up ng blind date. I just really wanted to see you guys. Namimiss ko lang kayo. That was Gino, ang engineer nilang pinsan na minsan ay sobrang seryoso sa buhay. Guys, stop it. Wala pa talaga akong balak na bumalik sa dating. I'm just enjoying my single life. 1 year na yun, Brad. Hanggang ngayon ba naghihintay ka pa rin? Hindi mo lang nagparamdam sa'yo yung chicks. Move on ka na. Lagi ka na lang busy sa trabaho eh. Parang wala ka ng buhay. Sermon sa kanya ni Elijah. Natahimik siya. Simula nang umalis si Nika nang walang paalam ay wala na siya narinig tungkol dito. Nasaktan siya at umasa. Pero wala siya magagawa. Sinubukan naman niya itong kalimutan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Iniwan na niya ang gym. Si Cassie nag-aasikaso noon.
Sinunod niya ang gusto ng mga magulang. Unexpectedly, nakatulong sa kanyang heartbreak na yon para ma-appreciate ang kanilang kumpanya. He was running an empire. He was a billionaire. Pero wala talaga eh. I mean, I tried. Alam niyo yan, pero mahirap talaga. Ayoko namang pilitin ang sarili ko sa hindi ko gusto. Sus, sinasabi mo lang yan. But look at her. Nilabas si Sebastian ng cellphone nito. May mukha ng babae sa screen. Beautiful, right? Go and meet her. 3 restaurant mula dito sa Club Diades. Doon kayo magkikita. Nakaset up na lahat. Pupuntahan mo na lang. What? Brad, it's for your own good. Have some fun and live your life. Para ka ng bato. Try mo lang. Kapag ayaw talaga, at least you've tried. Ani Gino. May magagawa pa ba ako? Inunahan nyo na eh. Last na to ah. Kapag wala talaga, tantanan nyo na ako ah. 2 beses na to. Tumawa ang mga ito at nag-high five. Sige na, malilate ka na. Go, bakit na paghintayin ng grasya? Wala siya nagawa kundi sundin ng mga pinsan. Dati pa i-close na talaga siya sa mga ito dahil magkakaedad sila. Pare-pareho silang mga bunso sa pamilya. Habang papunta sa meeting place ay bigla niyang naisip si Nika. Kung sana man lang ay nagpaalam ito na maayos, it would have been better for them. Pero nag-go siya nito. Nang makarating sa restaurant kung saan sila magkikita ng ka-blind date niya ay nalungkot siya. Simula nang iwan kasi siya ni Nika ay nawala na siya ng gana sa lahat. Ay, kabayo, sorry po. Natigil siya sa pag-iisip nang may mabangga siyang babaeng tila nagmamadali. Parang nahulog ang mga dala nito at nagkalat sa sahig. Sorry miss, hindi ako nakating sa dinadaanan ko. Anya at pinulot ang mga nahulog na papel sa sahig. Okay lang. Natigil sa pagsasalita ang babae. Nang pag-angat nito ng tingin ay nagtama ang mga mata nila. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pamilyar sa kanya mga matang yun. How can he forget? Nika. Hindi sumagot ang babae. Bagkus ay naging mabilis sa mga kilos. Sorry, nagmamadali kasi ako. Nika, I know it's you. Kailan ka pa bumalik? Hindi ulit ito sumagot at mabilis na naglakad papalayo. Pero dahil mahahaba ang mga biyas niya ay agad niya itong naabutan. Hinarang niya ang sarili dito. She was totally different. Ibang-ibang anyo nito. Halos hindi na niya ito makilala. She lost so much weight. And as expected, she is more beautiful than ever dahil lumitaw na mga features nito. Pero alam niya at kilala niyang sinika pa rin ito. He was dreaming of her for 1 year. Umaasa siya palagi na magkikita sila. Hanggang ngayon ba naman, tatakbuhan mo pa rin ako? Yumuko ito. Pag-angat ang tingin ay puno ng luha ang mga mata. I'm sorry. Yun lang ang nasabi nito. Hindi niya napigilan ang sarili at napayakap siya dito. God, I miss you so much. I'm sorry, 30. Ikakasal na ako. Doon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Huli na nga ba ang lahat para sa kanya? Sa kabilang banda ay dali-daling kumala si Nika na maramdaman niyang tila lumuwag ang pagkakayakap ni 30 sa kanya. Naging mabilis ang lakad niya at iniwan ito. Kahit hindi gaanong makita ang daan dahil sa kanyang mga luha, ay sige siya sa pagtakbo papunta sa kanyang kotse. Tila napakalayo niyon kahit ang totoo ay hindi naman. Pagdating sa loob ay doon bumuhos ang kanyang emosyon. Hindi niya inaasahan na makikita sa restaurant na yun si 30. Magkasosyo sila sa restaurant na yun na nakilala niyang kaibigan sa Singapore. Oh my God! Nawika na lang niya. She was trembling. Hindi niya alam na gano'n na magiging epekto sa kanya na muli nilang pagkikita. His eyes. Napakaklaro na nakita niyang lungkot at sakit sa mga mata nito. At siya ang nasasaktan. Sinaktan na naman niya ito sa ikalawang pagkakataon. I'm sorry, 30. Napakatuwag ko. Wika niya sa sarili. 1 taon siya nagstay sa Singapore. Doon ay binuhos niya lahat para ayusin ang sarili. Nagpapayat siya ng husto. Para ipamukha sa lahat na kaya niya at kakayanin niya. Pagod na siya masaktan. And she achieved her goal. She never felt so confident at sexy. Ang laking self-confidence na nabuo niya sa sarili. Pero kahit pala pumayat siya, she was still the same. She was still the fat girl who's still longing for 30. Her forever great love. Pero sinaktan na naman niya ito. Dahil hindi naman siya totoong ikakasal. Sadyang natakot lang siya. Hindi siya sigurado kung handa na ba siya para sa mundo nito, lalo pa ngayon, na alam niyang nagtatrabaho na ito sa kumpanya ng mga madrigal tulad ng gusto ng ama nito. I'm sorry, 30. Akala ko handa na ako. Hindi pa pala.
Bumalik naman si 30 sa mga pinsan niya na sobrang tamlay. Hindi mali sa isip niya sinabi ni Nika, ikakasal na ito. Paano na siya? Buong taon siyang umasa na muli sila magkikita. Aayusin ang lahat. Pero ikakasal lang pala ito sa iba. Isang vodka nga. Anya sa dumaang waiter. Ano nangyari? Bakit bumalik agad? Tanong sa kanya ni Sebastian. I saw her, Brad. Sino? Yung ka-blind date mo? Hindi mo type? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Elijah. Umiling siya. Sino? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Teka, umiiyak ka ba? Napansin ni Gino na nakayuko siya, tumutulo ang luha. Ang lala mo, Brad. Umiiyak ka nga. Nag-angat siya ng tingin at pinahid ang mga luha. Ikakasal na si Nika, Brad. Nakita kami. Sobrang kakaiba na siya. Niyakap ko siya pero pinaluyo niya ako. Ikakasal na siya, Brad. Wala na akong tiyan sa kanya. Tuluyan na siyang umiyak. Nakarinig pa siya ng tawa ni Gino pero sinaway ito ni Sebastian. Wala siyang pakialam kahit nakantsawan siya ng mga ito na umiyak siya. Pero iyon ang nararamdaman niya. Nasaktan siya at wala siyang ibang paraan para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman. Brad naman, hindi natin iniiyakan ng mga babae. Ani Elijah sa kanya na lumapit. Tayo dapat ang iniiyakan. Segunda naman ni Sebastian. Pero kapag ganyan na, nasasaktan ka, hindi pwede sa amin yun. Wika ni Gino at ang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya nagkatinginan ng mga ito. Mukhang may plano na naman. Anong iniisip niyo? Tanong niya sa mga ito. Sabi mo hindi pa naman kasal, di ba? Ikakasal pa lang. Brad, kapag hindi natin makuha sa santong dasalan, aba, baka madadala natin yan sa santong paspasan. Kami ang bahala sa iyo, Brad. Kami ang gagawa ng paraan para hindi ka na umiyak. Don't do anything stupid. Saway niya sa mga ito. Kung stupid ang tawag mo sa suportang gagawin namin para sa'yo, then so be it. Basta sit back, relax, and enjoy the show. Kami ang bahala sa happy ending mo. Nag-high five pa ang mga ito. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya alam kung magtitiwala siya sa mga ito, pero ng mga sandaling yon, nagkaroon siya ng pag-asa. Samantala, kanina pang napapansin ni Nika mga nakasunod sa kanya sa parking. 2 matangkad na lalaki. Nang lumabas siya ay napansin niyang nakasunod ng mga ito. 2 araw na lumipas mula na magkita sila ni 30. Hi, miss. Bati sa kanya na matangkad na lalaki. Moreno ito at may itsura naman. Mukhang hindi gagawa ng masama. Mag-isa ka lang? Tanong ng singkit na naka-baseball cap. Bakit? Kanina ko pa napapansin na nakasunod kayo. Kunwari ay binuksan niyang kanyang dalang shoulder bag pero ang totoo, may pepper spray siya doon. Kahit mukhang harmless naman ang dalawa ay nakakatakot pa rin magtiwala sa panahon ngayon. Huwag mo nang tangkain na kunin ng pepper spray mo, miss. Sumama ka na lang na maayos sa amin para walang gulo. Damn, sinasabi ko na nga ba? Hiyaw ng isip niya. Ano bang kailangan niyo? Wala akong pera. Wala kaming kailangan sa'yo, pero yung kakilala namin meron. Sumama ka na lang na maayos. May inilabas ang singkit na lalaki mula sa jacket nito. Baril? Kinakabahan na siya. Huwag kang gumawa ng eksena, okay? Tahimik kang maglakad papunta sa sasakyan namin. Walang mangyayaring masama sa'yo. Walang baril na puputok. Anang moreno lalaki. Nanginginig man ang buong katawan niya sa takot ay tahimik siya naglakad. Sumunod siya sa mga ito. She needs to buy time para makapag-isip siya ng paraan. Pero sobrang clouded ang isip niya dahil sa kaba. Nang makarating sila sa kotse ng mga ito, ay pinauna siya ng 2 na pumasok. Anong kailangan niyo sa akin? Bigla ay hiyaw niya sa loob ng sasakyan ng umandar na yon. Nilingon siya ng chinito. Pinaiyak mong pinsan namin kaya kailangan mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Pinsan? Sinong pinsan? Stop it, Gino. Huwag mo nang takutin si Nika. Nakasakay na siya dito. Business done. Nagtaka siya nang banggitin ng moreno ang pangalan niya. Kilala niyo ako? Kilalang kilala. Ikaw lang naman ang bukang bibig ng pinsan namin buong 1 taon simula nang bumalik siya sa company. You have business with him, right? Iniwan mo siya na walang paalam at ngayon sinabi mo na ikakasal ka na kahit hindi naman. Kung ayaw mo na sa kanya, sabihin mo na lang. Hindi yung iiwan mo yung tao na parang wala lang. He needs closure. Yun lang hinihingi namin para makausad na siya. Kawawa naman kasi. Anang lalaki na tinawag na Gino. Pinsan ito ni 30? Bigla siya nanliit sa sinabi nito. Hindi niyo alam ang buong kwento. We don't need the whole damn story. We need closure para sa kanya. He was a mess. Yun ang ibigay mo. We respect you pero makita siya na nasasaktan na araw-araw. Ibang kwento na yun. I'm sorry. Natakot lang ako na harapin siya pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya. Wala kang kasalanan sa amin. Sa kanya meron. Just save your sorry.
At natahimik na siya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga ito. Halos kalahating oras pa lumipas ay nakarating sila sa isang building. May tatak na malaking letter M sa taas niyon. Tumigil sila sa basement. Bumaba sila mula sa sasakyan at nagtungo sa elevator. He was staying at the penthouse, dito sa Madrigal Tower. This is the key. Ilang araw na siyang hindi nalabas mula doon. Nagmumukmok. Kung pareho kayong takot harapin ng isa't isa, walang mangyayari sa inyo. It's either pareho kayong nakakulong sa mga what-ifs nyo o pareho kayong makalaya kapag nag-usap na kayo. Choose wisely. Napayuko siya. Maraming pagkakataon na siyang sumubok na kausapin si 30 mula nung bumalik siya pero natatakot siya. Nahihiya. Takot dahil may trauma siya nung araw na kausapin siya ng ama nito. Takot na baka ma-reject. Nung nakita naman sila, naunahan na siya ng hiya. Dahil panong mahal pa rin siya ni 30 sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Pakiramdam niya, hindi niya deserve ito. Tumigil ng elevator. Go, Nika. You have to let go of everything. Kaya niyo yan. Maghihintay lang kami dito sa labas. Lumabas na sila mula sa elevator at itinuro nito ang pinto ng penthouse ni 30. Mabibigat man ang mga hakbang niya ay tinapangan niya. Tama naman ang dalawa. Kung hindi ngayon, kailan? Pinihit niyang pinto. Nakalaki yun kaya ginamit yan susi. Pagpasok doon ay sinalubong siya ng malakas na tugtog mula sa speaker. Mukhang sa isang silid ng gagaling yun. Sa tingin niya ay naroon si 30. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga bago siya kumatok. Nakadalawang katok na siya, wala pa ring nagbubukas. Nang sumunod na katok ay bumukas na yun. At bumungad sa kanyang babaeng tila kagigising lang. Napatulala lang siya habang nakatingin sa babae. Hey, who are you? Tanong sa kanya ng babae. Ikaw ba naglilinis dito? Who is that? Boses yun ni 30 at agad na siyang tumalikod. Nanginginig ang buong katawan niya. Ayaw niya makita si 30. Chambermaid yata yun? Narinig pa niya ang sagot ng babae kay 30. Mabilis siyang lumabas. Nika? Tawag ni 30 sa kanya pero mabilis siyang tumakbo at sinara ang pinto. Diretso agad siya sa elevator at pinindot yun pababa. Narinig niyang tinawag siya ng pinsan ni 30 at nakita pa niya si 30 na humabol sa kanya. Pero huli na, nagsara na ang pinto at bumaba ng elevator. Sobrang sakit pala. Siguro deserve niya yon. Dahil siya naman talaga may kasalanan ng lahat. Deserve ni 30 ng tamang babae para dito at deserve niya masaktan. Sa kabilang banda ay napatingin si 30 sa dalawang pinsan na kangiti. What was that? Dinala niyo si Nika dito. Tumawa si Elijah. For her to realize kung ano mawawala sa kanya kapag pinakawalan ka niya. What no? Mali ang iniisip niya. Lumabas ang pinsan nilang si Harriet. Kinasabot ako ng dalawang yan. Kaya pala nagpipilit ka dito matulog. Oh God. Napahila mo siya sa kanya mukha. Huwag ka na mag-inarte dyan. Go, habulin mo na and get her. That was a big slap to her para naman matuto na siya. Ani Gino. Sa isang elevator siya sumakay pababa. Hindi na niya pinansin ng mga pinsan niya na maraming kalokohan. Pero may isa siyang hiling sa isip. Sana lang ay matauhan nga si Nika. At effective nga ang lahat ng yon. Nang tumigil ng elevator at bumukas ng pinto, ay nakita niya ang dalagang lakad takbo ang ginagawa. Hinabol niya ito. Nika, please listen to me. Umiiyak na ito. I'm sorry. Naiintindihan ko naman kung may ibang babae ka ni. Pumunta lang talaga ako doon dahil naambush ako ng mga pinsan mo. Pumunta lang ako to give closure na dapat matagal ko nang binigay sa'yo. Ba't ka umiiyak? Somehow, may pag-asang bumangon sa puso niya. I want to be honest. Nasasaktan ako. Pero wala na akong karapatan. Ako nang iwan. Ako ang dapat na mag-suffer. Nilapitan niya ito at niyakap. I know everything. Hindi ka naman pala ikakasala. Nag-imbestiga mga pinsan ko. Kung ano man ang dahilan kung bakit sinabi mo yon, iintindihin kita. Hindi basta-basta mga pinagdaanan mo. Sinabi na rin ni Daddy na kinausap ka niya na layuan mo ko. For our own good. Pero nagalit pa rin ako sa kanya. May mga maayos na paraan para sabihin yon. Hindi niya inisip ang nararamdaman mo. He was wrong. You were hurt. Kaya naiintindihan ko ang lahat, Nika. That's why I waited you for 1 year. Dahil umaasa ako na babalik ka. Pero iniwan kita na walang pasabi. Sinaktan kita. Dahil yun ang tanging paraan na alam mo. Siguro kung sinabi mo, pinigilan kitang umalis. Sobrang mahal kita na wala akong inisip kundi tayong dalawa. Pero na-realize ko rin na we needed that space. Masyadong magulo nun, maraming mapanghusga, masyadong masikip. You need to figure out things on your own. And look at you, nagtagumpay ka. Ikaw ang motivation ko. Yung pangulila ko sa'yo. Yun ang ginamit ko na motivation para magpatuloy kahit mahirap.
Pero parang huli na nga yata ang lahat. I messed up everything. No, you didn't. That girl na nakita mo, it was Harriet. They planned everything para sa ating dalawa. Set up ang lahat ng ito. Nakaplano na, they wanted us to realize kung anong mawawala sa atin if we keep on resisting each other. Push and pull daw tayo. Dahil natatakot pa rin ako, 30. Natatakot ako na baka hindi na naman mag-work this time. Pero mahal mo pa rin ako. Hindi nagbago yun. Ang taas ng standard na iniwan mo sa akin eh. You loved me at my lowest. You were there when I hit rock bottom. Kaya paano ako magmamahal ng iba? Oh, I never stop loving you too. Niyakap niya ito ng buong higpit. Oo, nagalit ako nung una dahil hindi ko maintindihan ng lahat. Pero nang malaman kong totoo, mas pinili ko na intindihin ka at mahalin. I'm sorry if I took so long. Mahirap pala na hanapin ang sarili ulit habang nangungulila sa'yo. You were on time, baby. Don't worry. At sinili niya ng halik ang dalaga. Long overdue na rin ang halik na yon, pero wala na rin namang pakialam si 30. Ang marinig na mahal pa rin siya ni Nika ay sapat na. I love you, 30. Palagi kong hinihiling na mabigyan ulit ako ng ikalawang chance na mahalin ka. Pero nahirapan ako pagbalik ko dito. Palagi ako naduduwag. Me too, but who cares? Ang mahalaga yan ngayon at ang magiging bukas natin. Hindi na ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Hindi na ako aalis, promise. Kahit presidente pa ng Pilipinas ang tumutol sa atin. And he kissed her again. He can see the confidence in her eyes. Nawala ng alinlangan at mga takot. Ang nando na lang ay pagmamahal. Ipaglalaban mo na ako. Hanggang dulo, sabihin mo lang sa akin na mahal mo pa rin ako. I never stop loving you, silly. Kung bibigyan man ako ng 3 kahilingan, ikaw, at ikaw lang. Napangiti ito. Me too, baby. Me too. And they kissed again. Hindi na yata matatapos ang halik na yon. Kahit na mapicturan ulit sila, wala na siyang pakialam. Pakakasalan din naman niya si Nika kahit isang simbahan. Natigil lang sila na makarinig ng kantsaw sa mga pinsan. Mahirap talaga kapag marupok. Kung hindi pa nakidnap, talagang mag-hide and seek sila ng feelings. Ginamit niyo pa ako. Kung nasa bunutan ako ni Nika kanina, hindi ko kayo mapapatawad. Ani Harriet. Huwag na kayo magulo, okay? Lahat kayo imbitado sa kasal namin. Awat niya sa mga ito. Uy, hindi ka pa naman nagpo-propose ah. Sinasagot na ba kita? Tudyo ni Nika sa kanya. Aba, nakatatlong halik ka na sa akin. Wala ka nang kawala. Natawa na lang ito at niyakap siya. Finally, sa hinahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang bagsak nila. Dahil makalipas ang ilang buwan, ay nagpakasal na silang dalawa. Maraming bagay man ang hindi nila naayos, ay masaya si 30 na nakabalik sa Nika. Medyo may alinlangan man nung una pero nakita niyang buong buo na ito. Maybe she lost her weight, but she gained the art of loving herself. I will love you, 30, for better or for worse. Bulong nito sa kanya habang pabalik sila ng hotel kung saan sila mag-honeymoon. Kahit tumaba man ako. Kahit na maging kasing size mo man si Majin Buu. Ngumisi siya. Alam mo ba kung alin ang ka-size ni Majin Buu? Ano? Malalaman mo mamaya. Kumindat siya dito. Namula ito at kinurot siya. Sabi nga ni Maha, dahan-dahan lang. Anito pa sa kanya, natawa na lang siya. I love you, Mrs. Madrigal. I love you too, Mr. Madrigal. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!